Officer. This is very important because it shows that the agency were given chances, 3 stages para mag-submit ng hinihingi po ng ating COA. Kindly wind up, Senator Yes, Judge. this is the last question, Mr. Presiding Officer. Thank you. Yun po, Your Honor. Doon po sa NS po namin, nagkaroon din po kami ng findings na mas malaki yung amount nung kanilang expenditure based on the acknowledgement receipts compared to the accomplishment report ng 150. Which was not present in the AOM. Yes po, Your Honor. Thank you. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Yeah. Mr. Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chinecheck pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan busisiin pa rin yung pinagkagastusan. Tama po? Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya. Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan? Kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor. Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili Yes po. yung sinabing ibinili. Opo. At So, at doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po. okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR. Yes po, Your Honor. Okay. Unless nga para dun sa pagbili o pagpabayad ng information. Yes po, Your Honor. So, importante talaga na makapagsumite ng mga dokumento at resibo ng mga di umanong pinagkagastusan. Yes po, Your Honor. Okay. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA? Ang tanging period lang po na, sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may stay sa ICFA o yung fourth quarter of 2022 at based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice, tanging mga acknowledgement receipts lang po. Okay. So yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanungin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents. Yes po, Your Honor. Ni isa po within any time period after na dapat nilang sumitihin yan. Yes po, Your Honor. Okay. So, hindi ko rin kailangan tanungin kung kumpleto ba ang ibinigay dahil hindi ba kumpleto ang ibinigay nilang mga dokumento at resibo? Pwedeng pa ulit po ng tanong. Kompleto ba o hindi kompleto yung ibinigay nilang mga dokumento at resibo? Hindi po kompleto, Your Honor. Hindi kompleto. Now, according to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, naibigay po ba ito ng OVP? Hindi po, Your Honor. Naibigay po ba ito ng DepEd? Katulad nga po ng sinabi ko, yung sa OBP lang po yung may DEPs na naabutan ko. Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments. Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinubmit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po. Okay. At sa simpleng salita,
Bakit importante itong evidence of success sa rewards payments? Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po. So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Nakalagay na kapag claim sila ng reward. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan. Yes po, Your Honor. Kaya po namin ni-require na i-submit po yun. Alright. Salamat, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding Thank you, Officer. Senator Judge Ontiveros. May proceed with his interjections when he's ready. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Attorney Wamil. Good morning po, Your Honor. Kindly refresh my memory, no? Kasi ang pagkaalam ko, sa paggamit ng intelligence saka confidential fund, hindi lamang sa pinapayagan o hindi pinagbabawal ang paggamit ng alias, kundi necessity for practical reasons, di ba? Yes po, Your Honor. And idadivert lang yung totoong tao nasa likod ng mga alias kapag declassified na o tapos na yung tinatawag na confidential or intelligence operations. Tama, di ba? Yes po, Your Honor. So ang tanong ko, wala ba kayong efforts na alamin kung sino yung mga nasa likod ng mga aliases na sinabit sa inyo? Since document-based lang po kami, Your Honor, hindi na po. Wala na po kami. Yan ang susunod yung tanong. Ano? Bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit. Kasi paano nyo malalaman kung legitimate yung pumirma doon sa acknowledgement receipts kung hindi nyo inaalam kung meron bang totoong tao na nasa likod noong mga aliases na yon? Opo. Since what we do po in ICFAO po is compliance audit lang po, Your Honor. So kung ano lang po talaga yung provisions na nasasaad dun sa joint circular, yun lang po talaga yung ginagawa namin, Your Honor. That brings me to my next point. Baka pwedeng i-recommenda mo na i-amend nyo yung inyong JMC. Kasi parang bitin. No? In fairness to the concerned offices or persons na ino-audit, dapat kumpleto yung due process, hindi ba? Yes po, Kasi Your kung Honor. paper lang, magre-rely lang kayo sa mga submission, hindi nyo inaalam, you don't go further than that, di ba? Anyway, wala ka naman doon hindi ka naman deputy commissioner pa o associate commissioner, so siguro, i-recommend mo na lang na i-amend yung inyong JMC. So my next question is, what would you consider as evidence of success of a particular surveillance operation and or intelligence information gathering activity? Ano yung evidence of success? Actually, walang specific na documents yung sinasabi ng joint circular, pero nagbe-base po kami dun sa mismong wording po na dapat merong causal link between the successful intelligence or surveillance activities vis-a-vis yung information given by the informer. Okay. Would an after surveillance report or after intelligence report ng particular na agent, would it suffice para i-consider yung evidence of success? I'm not referring to the entire operation. Kasi kapag nagsagawa ng surveillance, nagsasagawa ng after surveillance report, whether negative or positive, would you consider that as evidence of success? Katulad po ng sinabi ko, tinitingnan po namin yung causal link. Kung may Yun ang- causal link between the success and the information given by Yun the ang problema kasi bitin nga yung inyong audit. So I would reiterate, i-recommend mo na i-amend ninyo yung inyong circular. Thank you. Thank you, Senator Judge Lacton. Before proceeding to round 2, Chair would like to make some interjections. Attorney Wamel, you read the notice of suspension earlier and you gave what amount? Are you ready, sir? You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina, kabayan, Nueva Okay Ecija. Opo,
Yung una pong cheque ay 125 million December 20. May I refer po to the check po. Stopwatch, please. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes po, Your Honor. Opo. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yun sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nang gagaling ang On the provision po. But the provision simply cites what? Ano po yung basis ng To clarify further and confirm, hindi nagbigay ng evidence of success si Vice Presidente, pero lumabas ang pera at marami ang nakatanggap ng reward. Tama Based po? on the documents po, Your Honor. Yes po. Yes, based on the documents. Now, based on your experience po, karanasan nyo bilang auditor, ano pang pinahihiwatig nito? Pwede pong pakiclarify Ano po yung pinahihiwatig na hindi nakapagbigay ng patunay ng success ng intelligence or surveillance operations, pero maraming lumabas na pera at maraming tumanggap ng reward? Mm. Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung OBP po dun sa requirements ng joint circular. Okay, so yun ang pahiwatig sa inyo bilang, sa karanasan nyo bilang isang auditor. So, ngayon na wala nga yung evidence of success, matitiyak pa ba ng COA na yung pabuya ay talagang napunta dun sa mga informants? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo mapatutayan. O sige, pumunta naman tayo dun sa gamot. No? Di umanong gamot ang ibinigay na reward. So muli, sa karanasan po ninyo sa ICFAO, and based on your expertise, normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information? Hindi po siya normal po, Your Honor. Hindi normal. Naranasan nyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon? Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor. Okay, first time po dito sa OVP. At ito pa yung palaisipan. Kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna sa ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo naimbestigahan. So bilang auditor, ito po ba ay ifa-file sa ilalim ng pabuya o sa ilalim ng ayuda? Pwede po kasing tingnan yan. Kasi since document-based po kami, pwede po siyang tingnan as payment of rewards, pero pwede rin po siyang tingnan as provision of medicine. So pwede So- rin tignan as provision of medicine. So pwede rin siyang tignan na ayuda. Kung Hindi yun po yung pabuya. ibig sabihin ng provision of medicine, pwede rin po. Pwede rin. So kasi, paano yun? Yung mga informant po ba, most of the time, may sakit? I wouldn't know po. Natanong nyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta presyon ba? Diabetes ba? Hindi po. Hindi rin. And ayon po dito,
si Mary Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement receipt, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po Mhm. doon sa document po na sinamit. Kindly wind up. Will do, Senator Mr. Judge Risa. Presiding Officer. Pero may paraan po ba ang ICFAO malaman kung ano yung sakit niya? Kasi binayaran natin ito eh. Pwede po namin tanungin, Your Honor. Pero since document-based po kami, kung ano lang po yung nasa document, yun lang po yung malalaman namin. Document-based pero pwede niyong tanungin. Yes po. Okay, kapag may mga hindi normal na pangyayaring ganito. Yes po. Allowed po kami under 6.2.3.7 of the Joint Circular po. Okay. Salamat, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Mag-round Risa. 3 po ako kung meron po. Salamat. Let's try to finish the interjections of Senator Judges before we pause for lunch so that we can resume with the new witness of the prosecution after lunch.